Lalo pa po itong humina at ngayon nga po ay nasa 45 kilometers per hour ang kanyang taglay na lakas o maximum sustained winds near the center at pagbugso po niya ngayon ay umaabot sa 55 kilometers per hour. So may significant na naging epekto yung interaction niya sa kalupaan kung kaya't may paghina itong bagyo. Pero significant pa rin yung kanyang circulation at tropical depression category pa rin ito kung kaya't delikado pa rin po ito kaya patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon. Samantala, ang kanyang movement ay westward o pakanduran pa rin at mabagal ang kanyang pagkilos. At sa kasalukuyan ng kanyang lokasyon, nasa vicinity ng Ayungin, Negros Oriental. So, nasa landmass ng muli ang sentro nito. So, naglandfall po ito ng pang-5 beses over the past hours. Unang landfall nga nito kagabi at 11:50 p.m. sa Bayabas, Surigao del Sur. Pangalawang landfall sa Hagna, Bohol, 11 a.m. kaninang umaga. Sa Dawas, Bohol, ang pangatlong landfall po niya, 4 p.m. kaninang hapon. Sa Alcoy, Cebu naman, 7:50 p.m. ngayong gabi. At pang-5 landfall po niya sa Ayungin, Negros Oriental ngayong alas 9 ng gabi. So, inaasahan natin after traversing the landmass of Negros Island region, ay muli po itong mag-emerge sa coastal waters dito po sa karagatan ng Panay Island at posible by the time ay LPA o low pressure na lamang po ito. So in the next 12 hours, nakikita natin na may posibilidad na lalo po itong humina at maging LPA na lamang. Gayon pa man, patuloy pa rin tayo magatabi sa updates ng Pag-asa at patuloy pa rin mag-ingat, hindi pa rin pwedeng maging kampante dahil significant pa rin yung epekto nito sa atin, especially in terms of pagbugso pa rin ng hangin, yung malapit sa eyewall at sentro at yung mga pagbuhos ng ulan o yung rainfall.